A day in my life sa gitnang silangan as OFW. Ko mga beshi ko, ang dami-dami kong alam. Anyway, good afternoon mga beshi ko. So pupunta po tayo ngayon sa mall dahil nga sa namarites natin na marami daw sale ngayon sa Carrefour. Siyempre, pag OFW tayo, mahilig tayong magpa-cargo, mga ganon-ganon, mga beshi ko. At syempre, ang person hindi na mapakali. Kahit kaka-out sa work, ay diretso tayo doon mga besh. Baka mamaya meron tayong mga mahugot-hugot doon or mabili na mga sale, diba? Pandagdag din sa cargo yun mga besh. At eto nga mga besh, sumakay na ako ng bus dahil nga may free wifi naman ang bus dito. So, ayan, scroll muna mga beshi ko. Pero parang napansin ko talaga napakatagal ng bus. At habang nasa bus nga ako mga beshi ko, abay marami na akong naiisip na bibilhin, ganon. Pero syempre, kulang na lang ang pera mga besh, kaya ang ending nito baka window shopping na naman mga besh ko. Wala na naman mailagay sa cart. At hindi ko ba naman kasi alam kung sino ba naman nagpauso sa mga OFW ang magpa-cargo-cargo ng ganyan. Pero mga beshi noon, nung bata ako talaga, gustong-gusto ko din talaga nakakatanggap ng cargo. Kasi parang nakakatuwa, pag magbubukas ka talaga ng box, ang dami-dami niyang laman mga besh. Tapos nakikita ko dati sa kapitbahay namin, malalaking box, mga ganyan. So napapaisip ako, ano kayang laman ng mga boxes nila? Tapos, syempre, marites naman tayo, sisilip-silip tayo sa mga pintuan nila o kaya kahit sa mga bintana na minsan napagsasaradahan na tayo ng pintuan. Pero sige, sisilip ba? Parang interesting kasi kung ano yung laman ng box nila kasi ang lalaki tapos malalaman mo galing ibang bansa pa, diba? So, as a bata, parang naiisip ko nun, siguro ang daming chocolate noon, ang dami sigurong mga gamit, mga ganun ba mga besh? Pero dahil bata ka, syempre, meron pa rin, alam mo yun, yung katiting sa puso mo na sana, di ba, mabigyan ako kahit isang chocolate lang, mga ganun. Kasi syempre, yung mga panahon na yun, parang pag nakakain ka ng chocolate, parang yaman-yaman mo na, parang ganun ang feelings, mga beshi ko. Kahit may konti silang maiabot sa'yo, kahit isang toothpaste o kaya sabon, ganun, parang nakakatuwa kasi iisipin mo yun, mga besh, parang imported, mga ganun, lalo na pag kayong mga nagpapadala galing US, mga ganun. So, parang stateside, yung ba yung mga sinasabi nila mga beshi ko, diba? Syempre, pagkabata ka talaga, para sa'yo, parang bago yung mga yon, parang naiignorante ka, mga ganyan, na tapos, ay, ang daming laman ng boxes, mauubos kaya nila yung laman nila, bibigyan kaya nila kami, mga ganun yung mga iniisip mo pag bata ka pa. Pero darating din yung time pala na pag tumanda ka na, may iisip mo din na yung mga boxes pala na yun, talagang pinagpaguran nila, hindi lang talaga libo-libo ding pera, para din talaga makaipon sila ng ganun, para maipadala sa pamilya. Kaya pagka nakatanggap ka nun, parang napakasaya sa feelings talaga. Kasi talagang pinag-effortan nila ng mga yun. Kaya ako ngayon mga beshi ko, Diyos ko, halos lahat na yata beshi ng mga supermarket dito. Pag may nalaman ko na may sale, mga ganyan, pumunta talaga ako. Tinitignan ko kung saan yung makakamura. Pero syempre, yung quality, yung pa rin, hindi dahil sa mura, bibilihin mo na. Syempre, yung quality din. May mga supermarket kasi dito mga beshi ko na napakamura. Bagsak presyo talaga sila kung magbigay ng sale. As in, minsan mga beshi ko, parang gusto mo na siyang bilhin, pero dahil minsan may sale dito, so limit din yon. Parang per person, example, kung meron sila mga sale na mga mantika or mga anything po na ganun, meron silang mga limit. So, parang sa isang person, isa or dalawa lang ang limit mo. So, ako, ang alam mo kung anong ginagawa ko mga beshi ko, syempre, ngayon bibili ako. Tapos bukas, pupunta ako ulit or else hapon, pupunta pa rin talaga ako. Pabalik-balik ba? As in talaga, syempre, mura kasi siya. Marami kasing mga tao din na pag mura, gusto nila parang bultuhan. Pero dahil nga sa limited lang yung stock nila or para ma-share din sa iba, ang ginagawa nila sa isang tao, isa or dalawa lang para ma-share ba sa iba. Pero syempre, mindset mga beshi ko, mindset, dapat maging madiskarte ka, abay mura na, hindi mo papapatusin. Bili ka ngayong umaga, tapos babalik ka mamayang hapon, tapos pipila ka sa ibang cashier para hindi ka nila mamukhaan mga beshi ko. Aba, nakapagturo pa ako ng mali yun mga beshi ko ha, huwag nyo akong gagayahin. Pero, the usual talaga, ganun ang ginagawa, lalo na pag napakamura naman talaga. At ayan mga beshi ko, tignan nyo naman ang mga prices, diba, mga fruits, mga iba't ibang klase ng fruits dyan. So, minsan ako kasi, addict ako sa mga grapes, tapos sa mga peaches, yan. Yun talagang tinitignan ko.
Yun yung mga fruits na hindi the usual na nabibili sa Pilipinas or mahal, dito talaga siya, mura lang siya. So magsasawa ka lang talaga siya. Papipiliin mo na lang kung saan din bansa, mga ganun. Pero para sa akin, kahit saan, basta masarap o matamis, ayos na sa akin yun mga beshi ko. At dahil sa kakaikot ko mga beshi ko, wala pa ring laman ang aking cart. Kasi talaga naman, ang pinunta ko lang talaga dyan is coffee at saka yung cooking oil. Pero napadaan na naman ako sa mga prutas. Nag-check lang naman ako kung ano yung pwedeng bilhin, ganyan. Dahil nga sa yung season dito, medyo malamig-lamig na. Kailangan na natin mag-fruits mga beshi ko. Kasi nakakapanghina na din minsan ng immune system. So kailangan natin magpalakas ng immune system. Lalo at mag-isa tayo dito mga besh. At finally, napunta na ako sa mga chocolate mga beshi ko. Pero parang naubusan na yata ako. Yung nakita ko na sale sa website nila, ngayon wala na. Nagtanong din ako sa mga Filipina na promote or endorser nun, pero wala na talaga. Tignan yung mga beshi o, diba? Parang pamigay talaga yung mga prices nila. Ikaw ba naman, pati naman ang Starbucks coffee nila, tingnan mo, Starbucks pala, sorry naman, yan, mga pamigay sila, may 5 dirhams, may 10, may 15, mga ganyan. Pero talagang pinunta ko dyan is yung coffee at yung mantika, mga beshi ko. Hinanap ko talaga siya, inikot-ikot ko, at ayun, nandun pala siya sa isang sulok, diba, 5 dirhams yan, 1.8 na yan mga beshi ko. Tapos, kumuha ako talaga dyan ng dalawa. Talagang trinay ko lang, pati mga Ferrero, mga ganyan mga besh, nag-check ako, pero nakita ko medyo nearest ni yung mga expiry date nila. Yan mga besh ko, nawindang na naman ang lola mo, nakauwi na ako at parang feeling ko window shopping lang talaga ang nagawa ko. Yan lang mga besh ko ang nabili ko. Diba? At naghanap din ako ng aking power bank mga beshi ko, at meron ako nakita, ayan camouflage siya, diba? Ang cute-cute niya, parang napaka-unique. So, pero medyo mababa yung kanyang, ba yan, MA or MHA, pero pwede na yan, pang samantala, diba? Mga beshi ko, anyway, so, sana nag-enjoy kayo sa aking pamimili.